Narito po ang News TV Quick Response Team ngayon sa Baseco, Tondo, Maynila, kung saan kaninang tanghali po ay isang ice cream vendor ang napatay. Pinagbabaril po ng hindi bababa sa 6 na beses ang biktima na si Christopher de la Cruz. Sa may lugar na yan ay tinuturo po ng mga taga-barangay. Pero sa kabila po ng mismong tanghaling tapat nangyari ang krimen at malapit po sa mga bayan ay wala pong nagpaunlak ng panayam ni isa sa atin kanina at tikom po ang bibig ng mga residente sa lugar na yan. Ayon po sa impormasyon ng MPD ay isang police asset ang biktima. Bagamat hindi pa rin matukoy kung ano ang tunay na motibo sa likod ng pamamaril. Isang kalibre 45 ang ginamit sa pagpatay. Sa kabila po yan ng gun ban na pinapairal mula pa kahapon. Mabilis na nakatakas ang sospek ayon na rin po sa mga taga-barangay. At hanggang ngayon ay patuloy pa rin inimbestigahan ng mga otoridad ang posibleng dahilan o motibo ng pagpatay. Konting detalye lamang po rin ang hawak ng mga taga-barangay at maliban nga po sa pangalan at yung ibang detalye kaugnay pa rin po ng pagpatay, yung oras at mga pangyari ay wala na po silang may bigay na iba pang mga detalye. Sa puntong ito ay makibalita po tayo mula kay Senior Inspector Ismael de la Cruz ng Manila Police District. Magandang hapon po sa inyo, Senior Inspector de la Cruz. Magandang hapon po naman sa gilyo natin makikinig at sa Bayang Pilipinas po. Opo, at yung pong pagpatay, meron na ho ba kayong lead kung sino ang maaari na gumawa po ng krimen? Ang napag-alaman po lang namin dito, nung sometimes October 2012, ang galing itong si Christopher de la Cruz sa kanyang probinsya, sa Osamis City. At ayon dun sa kanyang kapatid na si John Ray, mayroon daw death threat tong kapatid niya dahil tong kapatid niya ay may may death threat dahil asset daw ito ng natin ng pulis doon sa kanilang lugar. Ngayon, niyaya niya itong dahilan din kung bakit napunta rito sa Maynila tong si sa Baseco, tong si Christopher de la Cruz at nagtinda na ng ice cream. Yun po ang namin nakukuha ng informasyon pa lang. Pero yung pong MPD, hindi po siya kinuha mismo bilang isang asset. Hindi po MPD po. Sa Usamis po yun. Sa Usamis po. Sabi po ni John Ray, ng kapatid niya. Sa Usamis po siya naging asset po. Hindi po sa Manila Police po, hindi po. Sa ngayon ho, yes sir. Sa ngayon ho ba, wala kayong impormasyon kung meron nung trabaho ito sa MPD o meron nung department dyan sa MPD na kumuha ho dito bilang isang asset? Wala pong ganun informasyon po nare-receive kami. Opo. Maliban ho sa informasyon na yan, meron na ho ba kayong description o cartographic sketch nito pong suspect na may gagawin po sa krimen? Sa ngayon po, inaalam po namin yan na kakausapin namin ang aming mga tao dyan sa Baseco kung makipagtulungan sa amin. Sa ngayon pa, wala pa po ngayon. Opo. At maliban po sa impormasyon na yan, naniniwala ko kayo na maaring yung baril na ginamit din dito isa sa mga tinatawag na loose firearms o yung pong mga walang lisensya. Pwede pong mangyari yung gano'n na dahil hindi nga natin matukoy kung sino yung itong salarin na to. Opo. Maraming po salamat sa inyong panahon, sir. Makikibalita po ulit kami sa inyo. Si Senior Inspector Ismael de la Cruz ng Manila Police District.